Okay, update tayo sa BTC. Medyo di ako makapag-update, no? Kasi meron ako mga ginagawang projects. Mga ano, tipong both hobby at work projects, kumbaga. Kasi yung hobby projects ko rin, actually, ano, nakakagawa ng pera. Or more like, malalaman ko na eventually, medyo may idea na ako. Pero, exciting news para sa akin. Nakakatawa. Pero anyway, check natin si BTC. Nawala yung mga ano ko, no? Ano to? Alisin natin yan. Mamaya, titignan natin si Total 3. Titignan natin kung anong gagawin ni BTC. Nawala yung mga levels ko. Pero okay lang. Hindi natin masyado kailangan yun sa ngayon kasi nasa 8th tayo. So, ganun pa rin, no? Medyo ano pa rin, medyo nagpapakita pa rin ng strength si BTC, pero meron tayong bearish divergence sa daily. So, possibly na ano to, na nag-play out na, possible lang, hindi ko sure. Pero, medyo medyo malaking sign to, no? Sa daily. Pero sa weekly, hindi pa naman. Tingnan lang natin sa weekly saglit. Malayo pa to, no? Kailangan makakita tayo ng mga mahabang days na tipong ano ba? Mga tipong ganito, no? Ang layo na ito. So, ilang weeks to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, no? 2 months, kumbaga. So, madalas dito rin yung ano, ano ba tawag dito? Alt season, kumbaga. Alt season, dito rin ata meron. Wala tayong bearish divergence dito. Pero, yung macro, bearish divergence. Yan, yung macro, bearish divergence. Dito rin yung part, itong buong to, part yan ng ano, ng alt season. So, magdadump si BTC, medyo magdadump din si alts, medyo malaki yung idadump, pero yung recovery at pump ng mga alts medyo malaki. Lalo na dito, no? Nagano to, yung ang natatandaan ko, umabot ng times 10 hanggang kung ilan ba yun. Hindi ko na matandaan. Pero, for example, yung FTM, dito sa area na to, ang price niya ata, mga tipong 20 cents. Tapos umabot ng $3.4, no? So, magkano yun? Lagpas 10 times 10 yun, no? Mula sa 20 cents. Kasi, para maging times 10, ano na, no? Kung 20 cents, times 5, $1. So, isa pang times 5. So, actually, hindi. Isa pa. So, ibig sabihin, times 10 is equal to $2. $3.4 to, no? Dito. Yung nag-pump si FTM. Ganun din sa no? Sa ibang alts. Kunwari si Solana, Megapump. Si Polygon Matic, Megapump. No? Ayun, naglalaban yun si FTM tsaka si Matic Latte. Na kung sino unang makaka $1. Siyempre mauna si Matic. Tapos nag-overperform pa lalo si FTM kaysa kay Matic, no? Tapos si Avalanche, sino pa ba? Marami, no? Harmony One, mga nagsili para, no? Sila Cardano, tsaka Cardano, si VeChain, medyo okay lang yung pinump dito. Yung mga larger caps, no? For example, yung mga larger caps, medyo pahina yung pump pagpatapos na rin si BTC. So, medyo nagme-make sense rin na yung starting nitong potential na unang pump ni BTC, kung sasabihin natin magkakaroon man ng ATH pang isa pang beses dito na bearish divergence sa weekly, most likely dito yung mga smaller caps, dito yung mga medyo larger caps. Sa tingin ko hindi ko sure, pero ganun yung nakita ko sa history ng ganitong move na to, no? Na dito yung medyo bigger caps at dito medyo yung mga smaller caps. Yung Solana, since bago siya, small cap siya dati, no? Tapos biglang nag-mega pump, kumbaga, kasi hindi ko alam kung ano yung pinaka ng Solana, or ang tawag dito, yung parang anong use case ni Solana. Pero alam ko may magandang mga use cases si Solana, hindi ko lang ganun kabisado. Anyway,
Pero yun nga, no? Yung mga nagsiliparan most likely, medyo puro mga layer 1, layer 2. Si Solana ata isa sa mga, parang ano siya, parang blockchain coin din ata siya na medyo centralized na pag i-compare natin sila FTM, Matic, mga ano yung decentralized yun. So para siyang ano, ang problema doon para siyang Luna coin kumbaga, no? Ay lang yung parang ayoko dun sa Solana kasi kay Luna coin decentralized siya na merong ano ba tawag dito, na merong kasamang centralized na parang assistance ng ano ng yung tipong nakipag-usap yung si Do Kwon kaya sa ano sa nakalimutan ko sino yung kausap niya pero in favor siya sa ano sa ano ba tawag dito sa pagiging yung minomonitor ng ano ng government yung mga coins kumbaga, which is centralized yun. So hindi ko exactly sure kung yung Luna ba partly centralized or totally decentralized. Nakalimutan ko na kung ano pero wala na kasi si Luna kaya hindi ko na check no. Pero kay Solana ayun medyo sa na-research ko medyo may pagka-centralized siya. So isa sa mga kakaiba at nagpa-pump siya, no? So hindi ko sure kung makaka-affect ba yun. Pero anyway, hindi dapat yun yung topic natin. na segue ako ng medyo malayo. BTC. So wala pa tong so ito pala, no? Meron tayong some sort of bearish divergence sa pala dito. Madalas yung 3 and 4, no? So for example, so ito yung winarning ko sa inyo last time, no? Example lang, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5 dito, potential. Madalas yung number 3 at number 4 yung bearish divergence. So, mula dito hanggang dito, or actually, baka ganyan, ganyan. Makikita natin, meron tayong, kung dito tayo mag-i-start, ganyan pa rin, bearish divergence pa rin naman to. Kung dito naman sa itaas, bearish divergence pa rin naman to, no? So, dito sa galaw ni BTC, meron tayong potential bearish divergence at kung matapos tong week na to na ganito ang candle, maka-confirm tayo ng weekly bearish divergence potentially. Okay? Potentially medyo pangit yun kasi magkakaroon tayo ng ng curve down dito nang meron tayong red day dito. So meaning meron tayong weakness sa pag-pump, no? So meron tayong 1, 2, 3, 4, 5. So madalas yung number 3 at yung number 4, number 5 ang bearish divergences madalas, no? So hindi pa natin masasabing confirmed na meron tayong bearish divergence. May mga bearish divergence na na hindi nagpe-play out. Ganun din naman sa bullish divergence na may mga times na hindi nagpe-play out. So ano bang magandang example niyan ng bullish divergence? Hindi. Ito ba? Hanap tayo. Ito, tsaka hindi, ganun din. Lower low to. Ano pa ba? Lower low. Wala no? Bihira tayo makakita. So most likely, medyo malakas na indication talaga yung mga divergences sa weekly. So ito, meron ba dito? Itong low. Oh, ito. Ay, hindi. Kaso ano to? Ang tawag dito? Hidden bullish divergence pala to. So meron tayong higher low pero lower low dito. Tapos mag-aaroon pa ng isa pang pump. Hidden bullish divergence. Yung maganda yung gusto ko mahanap yung fake divergence or more like nagkaroon ng divergence pero hindi natuloy sa weekly. Parang wala no? Dapat meron
sa alam ko meron to eh. So ito, bullish divergence to. Yan, bullish divergence. Tapos nag-play out naman. Ito ba meron dito? Meron dito hidden bullish divergence, no? Higher low to, ito lower low. No? So, ano ba? Meron ba dito? Ito, hidden bullish divergence ba to? Ito parang hidden bullish divergence ata to, no? Double check lang natin. Hindi. So, wala tayong makita the example, pero so ibig sabihin, since wala tayong makitang example, no, dito sa past data, medyo malakas na indication yung mga divergences sa weekly. Sa daily meron na mga peke. So check natin. Kunwari hidden bullish divergence to. Meron ba tayo dito? Ito may mga bullish divergence tayo, no? Yan, bullish divergence. Tapos higher lows to na konti, ganyan. Nagpa-pump naman, no? Pero babalik lang rin naman siya. So nagpe-play out siya. Depende lang kung gaano kalakas yung move. Ito, meron ba tayo dito? Ito, no? Bullish divergence din to. Yan, higher low. Tapos magpapump naman siya, no? Yan, magpapump naman siya. Pero babagsak siya ng lower low. No? So, may mga ano tayo, may mga, hindi siya, most likely hindi siya fake na divergences, more like magpe-play out siya pero hindi tipong reversal na breakout, no? So, for example, ito, no? Hindi naman breakout tapos bumalik ulit. Pero nagpa-pump, no? Yan. Ganun din naman siguro sa bearish divergence. So, meron tayo dito. Bearish divergence, magda-dump. Mag-lower low ng onte, pero hindi niya ilo-lower low tong part na to. Atong swing low na to. So, basically, tapos na yung bearish divergence, pwede na ulit mag-pump, no? So, ano pa ba? So, ayun lang yung siguro masasabi ko sa potential na kailangan natin abangan kay BTC kung magkaroon tayo ng confirmation this week. Kasi medyo malayo to, no? So, most likely baka magganyan-ganyan tayo. Kung magkakaroon man ng higher high pa to at mababa pa yung RSI, baka triple bearish divergence yun. So, hindi natin masasabi, pwedeng mag-higher high pa to. Doon natin makikita yung mga alt siguro magpump pa na isa pang beses. Titignan natin yung ang BTC dominance. O mabagsak ang BTC dominance, no? Ang pagbagsak ng BTC dominance sa top, madalas signs ng nagro-rotate ang pera papuntang ibang coins. Excuse me. Papuntang ibang coins, no? Kapag nangyari yun na pupunta siya sa ibang coins, most likely yung buying power kay BTC ay medyo humihina, no? Kasi napupunta sa alts. Pero ang kakalabasan, yun nga, yung alt season. So, expect natin kapag bumagsak pa to, medyo malapit ng mag-burn out si BTC nun, at habang bumabagsak to, magpapump si alts habang nasa taas pa rin si BTC. So, kailangan si BTC, ang itsura niya, kung babalik lang tayo saglit sa index, most likely ang gagawin nito, magsa-sideways dito sa mga area to, pwedeng potential dito, no? Ganyan, hanggang sa mag-breakdown. Gagamitin ng alts to, itong oras na to, para mag-pump. Okay? Hindi ko sure kung gaano kalaki ipapump. Depende rin sa BTC dominance kung bumagsak ng matindi si BTC dominance.
Pero ang problema rin kapag bumagsak si BTC Dominance at bumagsak rin si BTC, masasabi ko baka wala nang chance mag-pump si Alts sa tingin ko. Kasi baka magsilabasan din sa Alts, no? Kasi kapag nagdadump si BTC, sumusunod si Alts ang kakalabasan. So ay lang yun ako, yung worry ko, medyo marami pa namang oras pero masyado nang matagal sa tingin ko. At hindi pa rin masyado nakaka-pump si Alts. Tignan natin ang total tree saglit. Nakapang-pump naman, no? Hindi naman almost lahat ng coins ay nag-pump. Or nag-pump naman pero hindi ganun kalakasan yung iba. So most likely mga large caps lang ang nag-pump, no? So meron tayong breakout dito. Ang dala sa target itong 1.272 hanggang 1.618 para sa fifth wave. So bullish naman to. Meron tayong 1, 2, 3, 4, 5. Potentially baka ito na yung first wave ng potential super cycle. Excuse me. So most likely baka ganito 1, 2, 3, or kung sabihin natin magkaroon pa to ng higher high, pwede natin ma-expect na baka fifth wave tong buong to, no? At doon pa magkakaroon ng bear market na matindi, which is medyo pangit yun. So tingnan lang natin to, yung head and shoulders pattern nito, rejected tayo doon. Dito naman tayo pierce through pa rin natin, tinatry pa rin natin i-pierce through. So head and shoulders pattern, itong swing high na to, most likely parang to 1, 2, 3, 4, tama ba to? 1, 2, 3, 4, 5, or sabihin natin baka ABC correction lang to. Kaso, hindi 5 to, no? Dapat 5 to, 1, 2, 3, 4, 5. Tapos ABC. Tapos potential, di ko sure, 1, 2, 3, 4, 5 ata to, no? So ABC correction, itong buong to. Potential, no? So, ang importante lang, no? Na break na natin to, kailangan natin mag-stay above dito para sa alts, no? So kung may gagawin man si BTC, mag-sideways at medyo magpa-pump siya, expect natin pwedeng mag-pump rin to kahit nagsa-sideways lang si BTC. Ibig sabihin medyo humihina si BTC at yung BTC dominance kailangan na rin natin bantayan. Okay, tignan natin ulit si BTC at check natin yung news kung ano man meron. Tagal ko na kasi di-check tong mga news, no? Economic events. Ano tayo daily? Kasi natin to. Ano meron dito? FOMC minutes. Well, hindi ko matandaan kung ano meron doon. Personal income 0.6. So malaki yung pasok ng pera sa mga tao. Yung jobs report parang jobs report ata to. Okay, goods to na hindi tayo masyado, pero pabagsak ang natin, ang GDP natin, which is ganun talaga. Hindi ko alam to. PCE, okay, tumaas ng onte pero generally pababa. So sa forecast, mas pataas sa forecast pero sa previous mababa. So actually bumaba ang natin, ang personal spending natin. Personal income, lumaki ang pasok ng pera, no? Which is maganda. Maganda ba 'yon actually kung ang inflation medyo potentially mataas pa rin, hindi ko sure. Mataas pa rin ba yung inflation? Check natin dito. Wala pa pala to, no? Jules jump pala to. So, baba na expectation. Wala pa palang forecast, no? Ito 7, parang 7,000 lang ba to? Parang onte So sa December 5 ang panibagong FOMC meeting, which is di pa natin sure kung gaano kalaki yung rate cut. So most likely babase yun sa sa PCE. So lang to, no? Parang flat na, no? Flat. Ano pa ba?
Meron pa ba dito? PPI. Meron pa yung CPI. CPI, ito yung CPI nung tatagal na pala na ito, no? 2.6. Tumaas yung inflation. Ito nagstay. Year over year. Okay, medyo tumaas yung inflation pala, no? So kaya siguro ang personal income natin ay tumaas din. Kasi pag pumapasok yung pera, medyo tumataas ang inflation kapag mas malaki yung pasok ng pera. So tingnan natin ang DXY at SPX. Okay, meron tayong meron tayong, hindi natin sure kung breakdown ba ito. Alisin mo natin tong chromic events. So tinitake advantage ni BTC itong dump sa sa DXY. Possible din na ABC correction lang to, hindi itong head and shoulders pattern na to. So madalas ang target nito, kung ito yung A, ito yung B, alisin lang natin. So ito, yan, kung mapinpoint yan, mapinpoint natin. Mali, ito pala, to tapos hanggang 1 fib dapat to at least. Ayun, 1 fib. So at least 1 fib ang target ni DXY, no? So in case na ito na ang top ni DXY, pwede pa tayo maka-expect ng ng isa pang pump kay BTC. Sabihin natin meron tong ABC correction or 5 waves down. Meron tayong unang wave, pangalawang wave, at potentially isa pang pagbagsak ni DXY, at doon magpapump most likely si BTC. In case na in case na hindi pa tapos si BTC at yung mga bearish divergence niya, baka pahinga lang ang gawin bago tayo magkaroon pa ng 110k hanggang 140k, at hindi ko alam kung lalagpas pa doon, no? Aabangan natin yung kung lalagpas. So most likely ganun ang gagawin kapag ganito ang structure. Pero sabihin natin, kasi mukha rin tong mukha rin to parang 5 waves. So some sort of may 1, 2 dito, 3, 4, 5 to. Pwede tayo maka-expect ng 1, 2, 3, 4, 5 rin dito, no? So hindi ko sure. Ito yung dalawang scenario kung ganito ang ginagawa at meron tayong pit stop lang dito. Magkakaroon tayo ng first wave, second wave, third, fourth, fifth dyan. Baka doon magkaroon tayo ng some sort of problema sa economy, kumbaga. Kay SPX, ganun pa rin, no? Matagal tayong medyo tatambay dito sa tingin ko. Kasi may importante itong 1.618. So baka ganito to, gagawa ng decision kung magbe-breakout pa ba or magda-dump na ba, no? So ganun din kapag nag-dump naman to, pwede tayo maka-expect ng ng malaking at least malaking correction. Kung hindi man bear market, at least correction lang. Pero pag magkaroon tayo ng push down, lalo na kapag ma-break natin to, malayo pa naman, no? Ito pag na-break to, actually sunod ito. So itong dalawang to ang importante. So mga mini breaks nito medyo okay pa, pwede pa mag-pump yan. Pero ito, pag yan na break tsaka ito, baka start na ng bear market. Okay, so ilan siguro update natin. Ano pa ba? Wala tayong trading idea, nasa ATH tayo. Last day FTM, no? Akala nyo ito yung ATH, no? So medyo malakas si FTM, pero ang last price nito siguro mga 0.70. Dito sa mga area to. So nakapag-pump ata siya ng ng almost 30%, 40% ata. Ganun din naman ata sa sa iba. Tignan nga natin si Cardano tsaka si si Solana ba? Si XRP pala. Ang laki na ito, no?
ang laki ng, punta tayo na ano, weekly. Laki ng pump ni ano, ni ADA. Ito ata yung last update natin, no? Mga banda dito. So, medyo susundan niya lang si BTC sa ngayon. At potentially baka may third wave tayo dito. Or sabihin natin baka, hindi ko sure, no? Kung ano mang wave to. Si XRP. Kaso hindi ko alam kung paano i-chart to si XRP pala, no? Medyo nag-higher high pa siya dun sa last update natin, no? Which is maganda. W bottom pattern ba to? Ay, wala naman actually bottom to, no? Na ganyan. Tapos kung gagamit tayo na ano ng minimum target, parang ganyan, no? Sabihin natin at least $12, no? Times 10. Nagpas times 10, no? Kung ganyan ang gagawin ni XRP. Tingnan natin si Solana. Last time nakita natin ATH to, no? Sol USD. Tama ba? Last time nakita ATH, ha? Malapit na mag ATH pala last time, no? Nag ATH ba? Hindi siya nag higher high. So structure na ito, fifth wave to, no? So meron tayo 1, 2, 3, 4, 5 dito. So di ako magugulat kung magkaroon tayo ng correction dito, no? Sabihin natin ABC correction na ganyan. Tignan natin. Ang layo ng pwedeng bagsakan hanggang dito. So hindi ko sure, pwedeng mahinang pahinga lang to, pero madalas 0.5 ang target ng second wave. AVAX. Wala akong tubig dito. Siguro last na to kung titignan lang natin, no? AVAX, ganun pa rin, no? Parang ano lang siya. Parang si FTM lang. Yung mga larger caps yung medyo nagpa-pump, no? Si Cardano, kunwari, laki ng pump niya. Si XRP, laki rin ng pump. Mga 70 to 80% na pump yung mga yun. Harmony 1 siguro. Kaso maliit na ano lang to. Small cap rin to. So, ganun din. Pero since galing siya sa ilalim, 76% to, no? Laki pala na itong pump na to. Pero napakalayo pa niya sa sa ATH. So ito, no, 70 something percent, 80% na to. So kung magpa-pump man siya hanggang dito, ganyan kalaki, no, 2.5k %, which is 25x yan, no? So sana magkaroon tayo ng alt season. Pero sa tingin ko, kung kung magkakaroon tayo ng alt season, baka yung mga large caps lang ang mag-perform lang matindi. At kung magpa-pump man to, siguro mga ganyan yung pump niyan, tapos babagsak na naman dito. Ayun lang yung sa tingin ko. Kasi medyo parang nasa final stage si BTC sa tingin ko. Pero pwedeng mali ako, pwedeng start siya ng panibagong cycle. Pero weird kasi na mag-i-start siya ng panibagong cycle sa sa hindi magandang economic condition, na mataas yung interest rate natin. Teka lang, tignan ko lang si Samrul saglit. Nagpakita na ba ito ng panibago? 4.43. Wala pa pala kasing December, no? So sa December pa natin makikita yan. Yield curve ba? Kaso ano to? Indicator pala to. Yield. Tingnan natin, pwede tayo magdagdag. Nag-break above to, no? So madalas dito yung mga start ng recession. Ito dito yung start ng recession at doon yung bear market. Start ng recession, doon yung bear market. Start ng recession, bear market. So ito medyo pa-umpisa pa lang to. Di ko alam, ha. Hindi ko sure, pero medyo maraming signs na si BTC nasa last pump rin, possible, hindi ko sure. Ano pa ba? Interest rate.
Hindi pa naman tayo hindi pa naman tayo nagkakat ng matindihan. madalas yung bear market sa mga matitinding cuts. Ito for example, ito mga matitinding cuts. So let's group update natin. Medyo nakakatila muna ako, wala akong tubig. Kung magte-trade man kayo, ingat lang sa trades. Hanggat hindi natin nakikita yung confirmation na may bearish divergence tayo dito, sa tingin ko hindi ako magte-trade dyan. Medyo risky para sa akin mag-long pa dito. Risky rin ang short kasi wala pa tayong confirmation. Pwede pa kasi mag-pump to ng onti pa, kung sabihin natin. Pwede pa umabot ng 110k. Kung hindi, bigyan ba tayo ng confirmation na meron tayong bearish divergence na ganyan. At least sa daily meron na tayo. Sa weekly hindi ko pa sure. Lumalagpas minsan ng unang bearish divergence yan ng 2, 3, no? So yun lang. Ingat sa trades at GG's boys.